Kasunod ng naging kontrobersiya sa 1.4 billion na land purchase ng OWA na hindi naman otorisado, niluluto na ngayon ng DMW ang opisyal na reklamo laban sa mga sangkot dito. Kasunod niya, nangako naman ang DMW na reforma at transparency mula sa mga bagong hanay ng mga opisyales sa OWA. Nagbabalik si Alvin Pelobelio para sa report. Inihahanda na ng Department of Migrant Workers ang paghahain ng reklamo laban sa mga opisyales ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na sangkot sa pagbili ng hindi otorisadong 1.4 billion pesos na land deal. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, marapat na maghain ng administratibo at criminal charges sa mga responsableng opisyal ng OWA na sangkot sa maanumalyang transaksyon. Muling iginiit ni Kakdak na inalis sa pwesto si dating OWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa kakulangan ng tiwala at kumpiyansa kaugnay sa seryosong proseso at tunay na pagkakamali. Git pa ng kalihim, natuloy ang pagbili ng property kahit wala itong approval mula sa Board of Trustees ng OWA. Malinaw na may paglabag ito sa 6 na charter ng OWA. Kabilang narito ang hindi otorisadong 2.6 billion pesos na emergency repatriation funds, hindi na disclosed na lease contract, post-sale rental collections ng isang non-OWA third party at demolition ng gusali na mayroong 52 condominium titles. Magkasunod na inalis sa pwesto si Ignacio at si OWA Undersecretary Emma Sinclair dahil sa umano'y hindi otorisadong land deal. Samantala, tiniyak ng DMW at ng OWA sa pamamagitan ng bagong talagang OWA Administrator na si Patricia Yvonne Kaunan ang kanilang pangako tungo sa malinis na gobyerno at transparent na serbisyo para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang pamilya. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.